Binabati ko lahat kayong mga kapatid sa pangalan nating Panginoong Hesus. Ayun, tayo ay magpanimula na sa ating gawain ng ngayong Wednesday na sa prayer meeting po. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo habang inaawit natin ang awiting Our Father. Dumako sa opening prayer, tinatawagan ko po si Brad Manny po para sa panimulang panalangin. Tayo po'y manalangin. Lord God, salamat Panginoon sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Dalangin namin Ama sa gabing ito ay pangunahan niyo po kami. Babaan niyo kami ng iyong banal na Espiritu Panginoon upang kayo ay mapurit masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat Ama sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa amin at pangunahan niyo po ang gawain ito Panginoon. Konti man ang bilang namin Panginoon, ngunit malaki ang expectation namin Panginoon na makamit namin at matanggap ang makalangit na pagpapala. Pagpalain niyo po Panginoon ang iyong gagamitin, magayag ng iyong mga salita. Tunay na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakakaalam ng laman ng aming puso't kaisipan. Kayo po ang tumugon ng aming pangangailangang espiritual. Tulungan niyo po Panginoon ang iyong gagamitin na magayag ng iyong mga salita. Bigyan ng inspirasyon Panginoon upang ang iyong mga salita ay mahulog sa aming pusong laman. Ganoon din Panginoon ang nanguna
sa gawain ito, Panginoon, ang MC Ama. Pangunahan niyo po, bigyan ng inspirasyon upang kami ay magpurit, magpasalamat, umawit ng papuri sa inyong pagpangalan. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon, at gayon din Ama ang aming pastor na wala pa sa dakong ito. Pangunahan niyo po sila at gabayan, ingatan, at ilayo sa lahat ng pamakan at ibalik sa amin upang kami ay magsama-sama na magpuri sa iyong banal na pangalan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin, maging ang aming mga kapatiran na hindi namin makapiling sa gabing ito. Pagpalain mo po sila, bigyan ng kauhawan sa iyong mga salita at maidako sa bahay dalanginan upang kayo ay purihin namin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo namin ibinibigay ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay sumagot ng Amen. Ayun, sa ating panimula, tayo iawit ng Are You Washed? So lahat hinihiling ko sa inyong mga kapatid na tayo umawit ng sabay at yung ating mga kamay ipalakpak sa ating Panginoon. Ayun, tayo sabay-sabay na umawit. Ulitin natin. Are You Washed? Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? All your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Bright homecoming when your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb. Will your soul be ready for the mansions bright? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? All your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul, and we are washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, I'm washed in the blood
shadow are you washed in the blood of the Lamb. Ayun, ayun, bago pala, sundan natin sa I'll Fly Away. Inihiling ko na bawat isa kung mayroong handog na awitin o patoto, maring magbigay ng papel habang may oras pa. Ayun, nawitin natin yung Fly Away. Sa chorus natin simulan. Chorus. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Before I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Some black morning, when this life is over, I'll fly away to our home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. Before I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. When the shadows of this life are grown, I'll fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Before I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. Before I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Ayun. So, uling kanta, sing praises to your name, kahit chorus na lang and verse 1. Verse 1 and chorus. I sing praises to your name. Yung I na ako. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praises to your name. Oh Lord,
to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Minsan kawitan, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. Ayun, maaari na lahat tayong makaupo mga kapatid. So, ayun, sinong may tawag ito, desire sa puso na umawit o may patotoo na pinapot yung Panginoon? Brad, Brad. Magandang gabi po sa inyo sa inyo lahat po. Ando gawit po kami. Kasama ko po yung magulang ko po tsaka yung kapatid ko. Ano po yung kakantayin namin? Jesus hold my hands daw po. As I travel to this living land, there is a man who walks with me. Leads me safely to the singing sun. It is the rise of Calvary. This will be my prayer, Lord, is that you let me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. To this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my people plead. Oh Lord, look down on me. When I kneel and pray, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine, that I may see the blessed way. Keep me that I may be holy, that and sing with them songs someday. I will be a soldier brave and surrender firmly take a stand. As I onward go, and then meet the Pope, blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. To this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my people plead. Oh Lord, look down on me. When I kneel and pray, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I kneel and pray, I hope to meet
Blessed Jesus, oh my hand. Salamat po. Ayun, sino pang may ano tawag ito, handog-awit? Tatawag pa ako ng kahit dalawa. Meron pa bang ano? O kahit patotoo sa Panginoon na nangyari ngayong ano? Lumipas na linggo? Kung ano, tawag ito, mukhang wala na eh. So, kahit isa na lang kasi yung oras rin natin. So, ano, awitin natin yung ano tawag ito? As the Deer. At tayo lahat tumayo para sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit be. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are the king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit be. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my Brad Larry? Brad Larry? You are my spirit. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon.
So, awit ulit tayo ng isang awit. Awitin po natin yung ikaw ang kusog. Hallelujah. Kailangan natin ang kusog. Hallelujah. Ikaw ang kusog. Ikaw ang kusog ka na ako. Kalibay o dalampanan. Walay may kapahimlan. Walay may kakumpara. Ikaw ang kusog ka na. Kalipay o dalampanan. Pagman walay may kapahimlan. Walay may kakumpara. Saman kalayo ang langit. Gusto mo harang sa tanan. Luluhod ako sa dakilan Ikaw ang gusto. Ikaw ang Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So bago tayo manalangin, buksan mo po natin muna ang ating mga Biblia at babasa po tayo dito sa John 16:26. John 16:26. Sabi dito sa John 16:26, kung ang sino bang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumusunod sa akin. At kung saan ako, doroon ay doon naman ang lingkod ko. Sabi pa dito, ang sino tao'y naglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. So tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng panahon upang ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan. Kaya sa mga oras na ito, kami po ay nagkakatipon, Panginoon. Ang sabi mo po, Panginoon, may 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Kaya sa gabing ito, ikaw po, Panginoon, ang aming pinupuri at pinapasalamatan, Lord.
sapagkat kung sa aming sarili lamang, Panginoon, wala po kaming magagawa, Lord, kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya sa gabing ito, ang inyong malit na lingkod ay gagamitin mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mga salita. Hiling ko rin sa iyo, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang malagay sa harapan. Ibaba mo po ang iyong lingkod. Ikaw ang mataas sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesucristo, na bugtong na anak ng Diyos, ang lahat ay sumagot ng Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. So magandang gabi po sa inyong lahat at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Buhay ba ang ating Diyos, mga kapatid? So palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya bagamat kakaunti po tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan. Siya ay narito sa ating kalagitnaan. Kaya kaunti man lang tayo, kaunti man tayo, pero ang ating Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, narito siya ngayon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, tutungo na po tayo dito sa ating binasa sa John 12:26 na ang sabi po dito, ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sumusunod sa akin. At kung saan ako duro, sabi niya, duro naman ang lingkod ko. Kaya ito papamagatan po natin ito na ating pag-aralan ngayon. Kung saan ako naroroon, doon naman ang lingkod ko. Okay? So mga kapatid, ito na pag-aralan na po natin ngayon, ito ay mga simple lamang po ito na pag-aralan po natin ngayon. Pero simple na kung hindi tayo maingat, hindi tayong makapagpatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon. Ha? Kaya una, ang sinabi dito, kung ang sino mang tao ay naglilingkod. So ang tanong ko ngayon sa gabing ito, tayo ba ay naglilingkod sa ating Panginoon? Mga lingkod ba tayo ng ating Panginoon? Amen? Ano utos dito? Ang sabi dito, ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, sumusunod sa akin. Di ba? Malinaw ang salita dito eh. At kung saan ako naroroon, duro naman ang lingkod ko. Ha? Okay? So ngayon, ang kanina, tinanong ko kayo, lingkod ba tayo ng ating Panginoon? Sabi niyo, Amen. Ang sabi dito, kung saan ako, sabi ng Panginoon, kung saan ako naroroon, duro naman ang lingkod ko. Okay? So ang tanong dito, tayo, ang Panginoon natin na sinusundan natin, banal. Diba? So ngayon na lingkod ng ating Panginoon, makakasunod kaya sa ating Panginoon kung ito na lingkod ng ating Panginoon, hindi nagpapakabanal. Makakasunod ba? Hindi makakasunod po yan. Kaya my brother and sister, ano po ang gagawin natin? Para ngayon, masunod ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ako naroon, duro naman ang lingkod ko. Kaya para masunod ito, ano ang gagawin po natin para makasunod tayo doon sa banal? Ha? Mayroon po tayong gagawin yan. Mayroon po tayong gagawin yan na para makasunod tayo dito sa banal. Kaya ngayon pa man lang, ngayon pa, sa mga huling araw na ito, huli na ito kasi, bawat isa po sa atin, tinitingnan ng ating Panginoon. Ngayon, para makasunod tayo dito, una, na requirements
Ha? Tatandaan po natin ito. Una na requirements na hinihingi sa bawat isa po sa atin, sapagkat tayo tinawag, ang tawag sa atin, bayan ng Diyos. Di ba? So ngayon, tingnan natin. 2 Chronica 7:14. Second Chronica 7:14. Yan. Malinaw ang salita dito. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So malinaw po ano nababasa natin. Kaya ang tanong ko kanina, bayan ba po tayo ng Diyos? Bayan po tayo. Kaya ang requirements na hinihingi sa bawat isa po sa atin, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng kanyang pangalan, anong gagawin natin? Magpapakumbaba po tayo, mga kapatid. Ha? Magpapakumbaba po tayo, hindi po tayo nagmamataas. Ha? Magpakumbaba, malinaw. Magpakumbaba. Pangalawa, dumalangin. Pangatlo, hanapin ang kanyang mukha. Hanapin ang kanyang mukha. Pang-apat, talikuran ang kanilang mga masasamang lakad. Kaya tayo ang nakakaalam sa mga lakad natin. Kung masama o hindi. Ha? Talikuran. Pag sinabi na talikuran, iwanan. Kung ano man yun ang masamang lakad natin. Ha? Masasamang lakad. Sa pagkatapos noon, pag tumalikod tayo doon sa mga masamang lakad, ang sabi ng Biblia, akin ngang didinggin sa langit. Ano ang gagawin? Napapakinggan ang ating mga dalangin. Sabi doon, didinggin ko, sabi doon, talikuran ng kanilang mga masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan. Kasalanan. At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya dito, requirements po ito. Sa habang naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, ito ang mga requirements na hiningi sa bawat isa po sa atin. Ha? Tayo ang nakakaalam sa mga bagay na ito na ating nabasa kung ang lakad natin ay puro patungo dun sa kabanalan. Ang lakad natin patungo dun sa mga dapat tayo pagpalain. Tayo ang nakakaalam yan. At ang Diyos lamang. Kaya kung mayroon man tayo ng mga ganitong bagay, ano ang gagawin po natin? Iiwanan po natin yan. Ha? Wag na po natin ulit-ulitin, wag na po natin gagawin. Kundi baguhin po natin ang ating mga buhay. Ha? Ano ang gagawin natin sa pagbago ng buhay? Lord, hindi ko kaya baguhin ito kung hindi ka ang magbabago sa akin. Ganon ang prinsipyo sa buhay natin. Kasi kung tayo magbabago sa sarili, baguhin ko sarili ko, hindi ka mababago, kapatid. Kundi mababago ka, lumuhod ka sa ating Panginoon. Lord, ano man ito na nakikita mo sa akin na masasamang lakad, ikaw ang magbabago sa akin. Ha? Kaya ngayon, mga kapatid, hindi pa huli. Kumbaga sa dito pa lamang ito. Biglang paalaala lamang sa bawat isa po sa atin. Paalaala ito. Nanaway kung ang mga ginagawa natin ay hindi matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Tayo ang nakakaalam at ang Diyos. Ha? Kaya ako nakikita ng Diyos na ang ginagawa natin ay hindi matuwid. Pag nanalangin ka, Lord, baguhin mo po ako. Kasi gusto ko baguhin ko ang aking sarili, hindi ko kaya, Lord. Mababago lang ang aking sarili
kung ikaw, Panginoon, ang magbago sa aking buhay. Kaya pag sinabi mo yan, kailangan gawin mo. Gawin mo yan. Ha? Pagsisihan mo sa ating Panginoon. Sapagkat mangako ka sa ating Panginoon, Panginoon, malapit ang iyong pagbabalik. Ha? Sa pagbabalik mo, Panginoon, ayaw ko, Panginoon, na maiwan. Gusto ko makasama ako sa iyong pagbabalik. Di ba malinaw ang salita doon na kung saan ako naroon, doon naman ang lingkod ko. Kaya paano ka ngayon makakasama doon? Kung dito pa lamang, hindi pa nababago ang ating mga lakad, hindi pa nababago ang ating mga pag-ugali, hindi pa nababago ang ating mga bagay sa ating buhay na dapat babago. Ayan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, hindi pa huli. Pero ganun pa man ang sabi ng ating Panginoon, hindi pa huli yan. Ang Panginoon, bawat isa po sa atin, tinitingnan ng ating Panginoon. Bawat isa po sa atin. Habang tayo nakaupo dyan, tinitingnan ng ating Panginoon. Itong anak ko, ano kaya ang ginagawa nito? Ha? Siya ba ay nakakonsentrate sa aking mga salita? Ang anak ko ba, kung napapakinggan ang aking salita, ito ba ay ipinamumuhay ba? Tinitingnan ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Kaya once na isinagawa natin yan, mga my brother and sister, isinagawa natin yung mga bagay na pinapagawa sa atin. May pangako din na ng ating Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, nangako siya. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Di ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ha? Kaya lang mayroong pasubali siya. May pasubali ang ating Panginoon. Ha? Alam mo yung pasubali na sabi ko. Ang sabi ng Panginoon, ito, sa Matthew 28:19, 20. Matthew 28:19 hanggang 20. Yan. Muling sinabi ko sa inyo na kung Matthew 28, yan, okay. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo ang mga alagad, ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag sa 20, sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan. Ano ang pinapagawa sa atin? Ituro ninyo sa kanila. Sino yung kanila? Sa atin yun. Ituro ninyo sa kanila. Na kanilang ganapin ang alin? Ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ano ang mga inuutos niya? Na dapat natin gaganapin. Once na isinagawa natin itong mga bagay na ito na lahat ng mga bagay na inuutos niya, dapat ginanap natin, ano naman ang sabi niya? Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, sinusubaybayan tayo ng ating Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. Kung itong mga inuutos niya, ginagawa natin. Ano itong mga inuutos niya? Ito bigyan ko kayo ng isang sampol. Ano yung inuutos niya? Hebrew 10:25. Bigyan ko kayo ng isang sampol lang yan. Utos ba yan? Hebrew 10:25. Ayan, basahin po natin.
na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang mga araw. Utos ba? Yung Hebrew 10:25. Utos, di ba? Pero ginagawa ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami. Nagaganap pa? Hindi nagaganap yan. Pag tinanong mo, mahal mo ba ang Diyos? Oo naman. Ano? Sinusunod ba ang utos niya? Oo naman. Isa lang ang utos yan. At hindi nagagawa, hindi nagaganap. Yan, isang sample lang yan na binigay ko sa bawat isa. Hebrew 10:25. Nanaway, bawat isa po sa atin mga kapatid, mamulat ang ating mga mata. Sapagkat nakakabasa tayo, nakakakita tayo, pero pagdating sa kautusan ng ating Panginoon, nakakaligtaan natin itong isa na lang ito. My brother and sister, sapat na. Kaya nga sabi ni Pastor, kung naglilingkod ka man lang, na ang paglilingkod mo ay yung parang napipilitan ka lang. Ha? Hindi nasusunod ang kalooban ng ating Panginoon, kundi ang kalooban natin ang nasusunod. Sabi ni Pastor, maiimpyerno ka man lang, huwag ka na dumalo. Pastor ng salita yan. Maiimpyerno ka man lang, sabi. Huwag ka na dumalo. Naggagastos ka pa, namasahe ka pa. Ha? Namasahe ka pa, nag-tights ka pa. Nagbaong ka pa. Sin makakain mo. May gastos ka. Kaya may brother and sister, hindi pa huli. Sabi ko sa bawat isa, hindi pa huli. Tayo magsama-sama. Magsama-sama tayo na isa ang ating paniniwala, isa ang ating pananampalataya. Magkaisa tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Na nagsusunod tayo sa ating Panginoon na hindi tayo napipilitan. Nagsasamba tayo sa ating Panginoon na parang napipilitan lamang. Ako, nahihiya ko kasi kay kapatid na ganito. Nahihiya ko kay pastor na hindi ako magdalo. My brother and sister, sabi ko nga sa inyo, hindi pa huli. Ang isipin po natin, huwag tayo mahiya kay pastor, huwag tayo mahiya sa ating kaibigan, mahiya tayo doon. Yun ang dapat maiyaan po natin sapagkat kung wala siya, wala tayo dyan sa mga upuan na yan. Kaya doon ang gagawin po natin habang may panahon pa. Kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, siya po natin gagawin. Huwag ang sarili nating kalooban. Sapagkat ang sarili nating kalooban, papahamak tayo yan. Dadalhin po tayo yan, sariling kalooban natin sa impyerno. Sasabihin ko na sa inyo ang tapatan, mga kapatid. Pare-pareho tayo, naghanap tayo ng kaligtasan. Kaya sabi ko nga, hindi pa huli. Naway tayo maglingkod ng paglingkod na hindi tayo napipilitan lamang. Ha? Di ba yung napakabait lang, dapat gantihan po natin ang ating Panginoon ng kabutihan. Isipin mo yan. Nasabi niya nung sabi, kung saan ako naroon, doon ka naman dumoon.
Oh. Ano ang sabi doon sa John na 14:3? O, John 14:3. May sinabi pa siya doon sa John 14:3. O, yan. O, basahin natin. Kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, yan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumo. Pero pasaway pa tayo dito, pero hinandaan tayo. Hinandaan na tayo ng kalalagyan. Pinaghandaan tayo ng ating Panginoon. Kung saan ako, sabi niya, kung saan ako naruroon, doon lang kayo, dungo naman kayo, dumuro. Ayan, mabasa natin. Saan ako naruroon, kayo naman ay dumo. Kaya ang tanong natin sa gabing ito, sa pagbabalik kaya ng ating Panginoon, sigurado na makakasama tayo. Sigurado na. Ala tayo mga kapatid. Sigurado natin na sama-sama tayo, makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo ngayon na nakakaalam. Kung sigurado tayo makakasama sa pagbabalik. Ha? Kasi delikado sa pagbabalik niya. Kung hindi tayo nakahanda, tingnan natin. 2 Peter 3:10. 2 Peter 3:10. Ayan. Dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Pag sinabi na mapupugnaw, ibig sabihin may apoy ba? May apoy. Di ba? Yan ang pagdating ng anak ng tao. Yan. Malinaw ang salita. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ang magnanakaw ba sasabihin, brother, sister, mamayang gabi maghanda ka. Nanakawan kita. Ganun ba ang magnanakaw? Hindi ganun ang magnanakaw. Ang magnanakaw, tatimingan ka na mahimbing ang tulog mo bago siya magnanakaw. Ganun ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ha? Ganun ang pagbabalik ng ating Panginoon. Maring bumalik siya ngayon. Maring bukas. Maring sunod na bukas. Hindi natin alam eh. Kaya anong gagawin po natin? Bawat isa po sa atin, ihahanda po natin ang ating mga sarili. Na sa pagbabalik niya, tayo po ay handa na. Lord, nakahanda na po ako. Ganun lang. Simple lang. Kaya habang tayo narito, naglilingkod tayo, mayroon pong pagsasaway sa atin. Ha? Mayroon pagsasaway. Ha? Ito katulad si Apostol Pablo, nagsasaway. Roma 12:1-2. Oh. Nagsasaway yan. Roma 12:1-2. Sabi doon, kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay. Banal. Yan. Nakaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba. Yan. Sa Diyos. Sa to. Sabi doon, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Yan. Mabigat ito eh. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ha? Di ba may pagsaway sa atin yan? Yan. Malinaw ang sinasabi doon. Sa paglilingkod daw natin, ihandog natin ang ating mga katawan na isanghaing buhay. Banal. Nakayaya sa Diyos na siya niyang katampatang pagtambak. Kaya kung naglilingkod tayo, ang sabi ng Biblia, buhay, banal, para maging kayaya sa paningin ng ating Panginoon. Ha? Pangalawa dito sa verse 2, ang sabi niyo, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Ano ibig sabihin huwag magsiayon? Pag ang sanlibutan, nag-iinuman ba? Dapat natin siyang ayunan? Hindi. Di ba? Huwag tayo gagaya doon. Ha? Huwag daw sumayon eh. Kaya lang ang masama nito mga kapatid, matagal kayo na magkaibigan. Napadaan ka doon sa kanya. Naku, matagal tayo magkaibigan, matagal tayo di nakikita. Baka pwede mo paunlakan muna ako. Maski 2 tagay lang. Baka pwede naman. Ikaw naman, dahil sa tagal nga ninyo, pinaunlakan mo. Ang tanong doon, nagkasala ka ba? Hindi. Nagkasala ka. Nagkasala ka. Kasi ikaw ang nakaalam ng mabuti, ikaw ang nakaalam ng kabanalan, dapat tinuro mo sa kanya, matagal tayo magkaibigan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan kasi, tayo, templo ng Diyos, unang Korinto 3:16, templo tayo ng Diyos, dapat hindi natin ito sirain, hindi natin gibain. Ha? Dapat ito ang sasabihin. Unang Korinto 3:16, hindi ba ganin yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Yan, 17, kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Sino ba itong kayo na tinutukoy ng Biblia? Di ba tayo yon? Dapat ito ang isagot ng mga tawag na Kristiyano, na tawag na born again Christian, na nakaalam ng katotohanan. Dapat ito ang ituturo dun sa mga lasinggero. Kapatid, matagal nga tayo magkaibigan, matagal tayo hindi nagpangita. Pero, may sinabi kasi ang Biblia eh. Kaya hindi kita mapaunlakan. Magalit ka man sa akin, basta't hindi kita mapaunlakan yan, sapagkat ako po ay may salita na ng Panginoon sa aking mga puso. Yan. Ito na ang dapat buksan po natin. Ha? Malinaw ang salita niyan. Ha? Kung gibain, o yan. Ibig sabihin, pag inuman mo yung alcohol na sarili mo, giginigiba mo yan. Ha? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ng templong ito ay kayo. Di ba napakalinaw? Kaya may brother and sister, sabi ko nga, may mga pagsaway. Habang tayo naglilingkod, para hindi maging imbin ang ating paglilingkod, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, siya natin gagawin. Ha? Huwag ang sarili nating kalooban. Sapagkat kung ang sarili nating kalooban ang ating gagawin, palagi natin ginagawa ang sarili nating kalooban, ipapahamak po tayo ng kalooban natin. Ha? Hindi po tayo magtatagumpay sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi pa huli. Ha? Habang hindi pa nabalik ang ating Panginoon, binibigyan ang bawat isa po sa atin ng pagkakataon upang ma-realize kung ano
ang nararapat sa paningin ng ating Panginoon. Ha? Malinaw ang salita dito. Kaya dito sa ating pinagbinasa kanina, malinaw dito, na once na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, mayroon po yan. Disturbance. Yung anong, dinidisturbo ang ating pananampalataya. Ha? 2 Peter 5:8, 5:7. 2 Peter 5:7. Ay, 5:8 yan. 5:8. Ha? 2 Peter 5. Yung kuan sa 2 Peter, 1 Peter 5:7, 5:7. Yan. 1 Peter 5:7 pala. 1 Peter 5:7, na sabi doon, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ninyong kabalisan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa 8, kayo'y maging mapagpigil. Yan, mga kapatid. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyang umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Kaya may brother and sister, sino po ngayon ang sisilain? Yung kapwa niya dyablo? Hindi. Sino ang sisilain? Yung mga nakaupo na yan. Ha? Yan ang sisilain ng dyablo. Kaya sabi ko nga, na habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, huwag tayong maging kampante. Huwag tayo maging kampante habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat mayroon pong nakakakita. Ayan! Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo, gumagala, humahanap ng masisila niya. Kaya ang sunod na talata, sabi doon, labanan ninyo siyang matatag. Paano ang paglaban natin? Labanan daw natin ng matatag sa iyong pananampalataya. Yamang nagaganap na sa iyong mga kapatid nung nga sa sanlibutan. Kaya ang paglaban natin dito, mga kapatid, tibay ng pananampalataya. Paano titibay ang ating pananampalataya? Ha? Paano titibay ang ating pananampalataya? Sabi doon sa Roma 10:17, Roma 10:17, para tumibay ang ating pananampalataya? Yeah. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ha? Doon po tayo titibay. Ha? Kaya kung may nangangaral, huwag po natin tutulugan. Ha? Kasi paano ngayon titibay kung naghihili ka? Ayan. Nababasa po natin, mga kapatid. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ngayon, ano sabi mo ng iba? Paano naman kami makinig? Na walang tagapangaral. Kaya kami nangangaral eh. Paano naman sila mangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya ang sabi sa John 3:34, John 3:34, tiknot ninyo, mga kapatid, itong mga talata na ito. Kasi Biblia, ibabasa ko naman lang ito.
John 3:34. Sige po. Yan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Ha? Malinaw. Kasi ano ba? Ikaw ba ay sugo ka? Bakit nangangaral ka? Opo, sugo ako. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Malinaw. Kaya kung ikaw ay sugo ng Diyos, ang sasalitain mo, salita ng Diyos. Pero kung hindi ka sugo ng Diyos, ang sasalitain mo, iba. Iba-ibang salita mo. Maaaring may kahalo din na salita, pero iba ang direksyon ng salita. Doon natin mapapatunayan, mga kapatid, na ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya tayo, my brother and sister, tayo, lahat tayo dito, sinugo ng Diyos. Dapat ang salitain po natin, salita ng Diyos. Hindi po tayo mangangaral, hindi po tayo magsasalita ng ating sarili lamang na salita, kundi ang sasalitain lamang po natin dito, salita ng Diyos. Ha? Okay? So, my brother and sister, ito lamang ay kumbaga sa parang pinapahapyawan lamang natin ang mga salita ng ating Panginoon upang mamulat ang ating mga mata sa salita ng ating Panginoon. Ha? Okay? John 3:34 po yan, ang talata yan. John 3:34. Kaya, my brother and sister, sabi ko nga, patuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo dapat magsawa sa paglilingkod. Sapagkat, kung nagsawa tayo sa paglilingkod, ay hindi tayo pinagsawaan ng ating Panginoon sa pagsuporta. Sa bawat isa po sa atin, hindi tayo pinagsawaan na suportahan ng ating mga kailangan. Ha? Siyan may salita eh. Sabi doon sa Philippians 4:19, sige, pakikubuksan mo nga muna yan. Philippians 4:19. Ayan. At pupunuan ng aking Diyos ang gawa, ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan, yes, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa English, i-Englishin mo nga yan. Kasi napakaganda sa English yan eh. Yan, sabi doon, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Napakaganda. Biro mo yan. Pupunuan ang ating mga pangailangan. Tapos ngayon, naglilingkod tayo parang, kumbaga sa parang ibang klase na paglilingkod. Samantalang siya nagsasalita. Susuplayan tayo ng ating mga pangailangan. Biro mo. Saan ka pa yan? Siya ang taga-supply sa atin. Wala ka ngayon sin makakain. Doon. Ikaw ang nagsabi na humingi kami sa iyo. Oh. Ikaw may sabi, humingi kami sa iyo. Para malugod ang aming mga puso. Sabi mo, humingi kami sa iyo. John 16:24. John 16:24. Tagalog mo. Yan. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman.
sa pangalan ko, kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Hanggang ngayon, bawat isa po sa atin may naghingi na tayo. Naghingi na. Yan, hinahamon tayo. Bawat isa po sa atin hinahamon. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Hallelujah! Di ba? Napakaganda ang salita ng ating Panginoon. Ha? Nawawalan ka ng tawag dito, inspirasyon. Nawawalan ka. Mabubuhayan ka sa kanyang mga pangako. Hinahamon tayo yan. Ha? Isa pa doon, sabi sa John 14:14, may salita pa siya doon. John 14:14. Yan. Yan. Ito, pinapabasa ko lamang sa inyo ang mga talata. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Ayan. Pinapatibayan lamang po natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral. Ha? Sapagkat nag-aaral tayo, hindi tayo nag-aaral sa sariling salita, sariling aral natin. Nag-aaral tayo, binabasa lamang po natin. Ha? Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Ha? Gusto ba natin humingi kayo ngayon? Humingi kayo ngayon? Para malubos ang kagalakan? Humingi kayo. Mahingi ka man lang. Kakaunti-kaunti pa. Humingi ka na ng marami na. Para malubos ang ating kagalakan. Mamaya, hingi tayo. Ha? Sige, patuloy muna tayo dito. Okay? Humingi kayo. Na once na nakita ng ating Panginoon ang ating mga puso, kasi ang tinitingnan ng ating Panginoon ang ating mga puso. Hindi man siya natingin doon sa personal appearance, yung kasuotan mo, hindi siya natingin doon. Ang tinitingnan niya, bawat ating mga puso. Ha? Kaya ang sabi doon sa Biblia, na sinabi doon sa Revelation na 3:20. Kung ako nagkakamali. Sige, subukan mo. Revelation 3:20, ayan. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ang puso yun ang tinutukoy. Ha? Pinto. Ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo. Di ba? Malinaw ang salita niya. Narito ako'y nakatayo sa pintuan. Kaya ang Panginoon, bawat isa po sa atin, tinutuktukan niya. Ha? Tinutuktukan niya. Kung ang sino man magbukas ng puso, sabihin ko na. Sabi niya, ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, puso, ako'y papasok sa kanya. Papasok sa kanya. Kasi once na ngayon na sa pagtuktok niya at binuksan natin ang ating mga puso at pinapasok natin siya sa ating mga puso. Anuman ang ating mga daladalahin, anuman ang ating mga suliranin, anuman ang ating mga dapat na kumbaga sa nagugulumihanan ng ating mga puso. Pag pinapasok mo siya sa puso natin, ito ang karamay natin. Siya na ngayon ang magbibigay sa atin ng protection, siya na magbibigay sa atin ng pagpapala, siya na magbibigay sa atin lahat. Siya na lang. Hindi na tayo dadalhin doon sa kapamakan. Kundi siya na kasi nagmamaniubra ng ating mga buhay.
siya na. Kaya yun ang sinasabi kanina doon, na sa, na sabi doon, pumasok kayo, sabi na, narito ako nakatayo sa pintuan, tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng puso, papasok ako sa kanila. Kaya once na ito, nakapasok siya sa ating mga puso, hindi lamang kasi sa salita, kundi sa gawa. Nakapasok siya. Kasi minsan, nagkuhan tayo sa Panginoon, minsan, basta tayo, gusto ko magtawag lang sa Panginoon, ganito, gano'n. Pero, ang sinasamba natin, hindi ngayon natin pinapapasok sa ating mga puso. Kumbaga, kumbaga parang sa labas lang, halimbawa, gano'n, labas lang. Hindi nakakapasok. Kung pagpapala tayo, natatanggapin natin. Na dapat alalahanin po natin ang sinabi ninyo sa John 8:12. Na sabi doon, John 8:12, sabi doon, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12 po yan. Ha? John 8:12. Yan. Malinaw sa salita. Then speak Jesus again unto them, yan, saying, I am the light of the world. He that follow with me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kaya ngayon, kaya kung nakapasok na siya sa ating mga puso, siya na ang ilaw, siya na ang liwanag ng ating buhay. Na hindi na tayo dadalhin doon sa kadiliman, kundi puro na lamang kaliwanagan. Siyan light. Siyan light. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin. Lahat na sumunod sa akin, kaya ang topic natin kanina, ang sino mang tao naglilingkod sa akin, sumusunod sa akin. Yan. Sino siya? Sabi niya dito, I am the light. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ano bang kabuhayan? Kabuhayan, life. Buhay natin. Kaya, my brother and sister, sabi ko nga sa inyo, hindi pa huli. Bawat isa po sa atin, manmanan po natin ang Biblia. Na kung ginagawa natin ang Biblia, na ito ay salamin sa ating mga buhay, hindi kanya ipapahamak ng Biblia. Kundi ikaw ay ililigtas ng Biblia. Sapagkat lahat ng mga salita dito, mga kapatid, sa Biblia, ilawan. Ilaw ito sa ating mga buhay. Salita ni Kristo ito kasi. Salita ni Kristo ito. Ilawan ng buhay. Kaya malinaw ang sinalita niya dito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaya ngayon na naumpisa na po natin na sumusunod na sa ating Panginoon. Hinahantay na lamang po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, bawat isa po sa atin, ano po ang gagawin natin? Kung ano ang ibig niya. Ano ang kalooban niya? Siya ang masunod. Hindi ang ating kalooban. Sapagkat ang kalooban natin, sabi ko nga kanina, ipapahamak tayo ng ating sariling kalooban. Pero pag ang kalooban ng ating Panginoon, ang ating isasagawa, ang kapalit doon, yung buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan.
Sino ang makakapagbigay sa atin ngayon? Walang iba. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Buhay na walang hanggan. Kaya, my brother and sisters, sabi ko nga, hindi pa huli. Tayo ay magsama-sama. Na magsama-sama tayo, magkaroon tayo ng isang pananampalataya, magsama-sama tayo. Sapagkat ang salita ni Kristo, buhay, na hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Buhay ang salita niya. Kung buhay ang salita ng ating Panginoon, mabubuhay tayo lahat. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, na siyang nagsusupply sa bawat isa po sa atin. Di ba, binasa natin kanina sa Philippians 4:19? I will supply all your needs according to His riches glory by Christ Jesus our Lord. Sa supply. Kaya kung wala ka kay Kristo, wala ka kasing salita ni Kristo. Sabi ng Biblia, we can do nothing. Wala kang magagawa. Kaya ang salita ni Kristo, siya ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Siya ang nagbibigay sa atin ng yung kalakasan. Kaya kung wala si Kristo, wala ang salita ni Kristo, wala si Kristo sa ating buhay. Wala na tayong kaligayahan sa buhay. Ha? Puro nababalitaan natin, puro hirap na lamang. Puro ganito mahal. Mahal ang mga produkto na ganito ganyan. Puro mahal eh. Pero, pag may Kristo ka, ha? May Kristo ka sa puso, parang isi-isi ka lamang. Salamat Lord. Ha? Ikaw ang may salita. Na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Panghawakan po natin yan mga kapatid. Panghawakan po natin. Anong talata yan? Matthew 28, 19, 20. Yan ang talata yan. I will never leave, sabi doon, I will never leave. Sabi doon, hindi ko kayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan ang salita. Kaya, my brother and sister, sabi ko, hindi pa uli. So, magamit pa ako sin mga talata para mabuo natin ito na pinag-aralan natin. Sabi pa dito, sabi pa dito sa nasasabi sa Biblia. Sa 3:16 na ito, sa pagpapangaral ito na John 3:16, madalas ito gamitin. Ang John 3:16. Sabi dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man? Ha? Matanda ka man, bata ka man, sino man? Sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Sino po itong bugtong na anak ng Diyos? Di ba si Kristo ito? Yan. Si Kristo ito. Ha? Kaya si Kristo, sabi ko nga sa inyo, kung wala si Kristo, wala tayo ngayon. Pero dahil dito sa bugtong na anak ng Diyos, si Kristo, di tayo pinabayaan. Lahat tayo inaalalayan ng ating Panginoon. Ha? Sino ito si Kristo? Sabi doon sa Colossus 1:15 kaya yun? Colossus 1:15, sabi doon, Colossus 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yan. Tandaan po natin yan. Na itong hindi nakikita, may larawan. Di ba?
Tingnan natin ha. Yung hindi nakikita, may nagkaroon ng larawan. Alin ang larawan na tinutukoy doon? Si Kristo. Sapagkat si Kristo ay may laman, ang laman doon, yun ang larawan na tinutukoy ng Biblia. Larawan. Ha? Kasi ang Diyos, wala po siyang larawan yun, hindi nga nakikita eh. Ha? Kaya nga malinaw ang salita doon sa John 1:18, John 1:18. Ito ay medyo pahapyaw lang ito. John 1:18. Yan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Paano makita ang Diyos? Na ang Diyos ay Espiritu. Yan. Kaya lang ang kasunod, ano sabi? Ang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Si Kristo. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Diba? Sino ang nagpakilala sa bugtong na anak na? Sino ang nagpakilala? Sabi doon, malinaw. Sabi doon, ulitin ko ha. Sabi doon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Hindi mo talaga makikita ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ha? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ha? Kaya malinaw na sino ito na bugtong na anak? Si Kristo. Kaya kung wala si Kristo, wala tayo ngayon dito. Sapagkat si Kristo ay siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ha? Kaya kung ang Ama kasi, hindi siya makagalaw. Kasi Espiritu siya eh. Pag nagsasalita ang Ama, sa pamamagitan ni Kristo. Ha? Tandaan po natin, pag nagsasalita ang Ama, sa pamamagitan ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang tinatawag na mouthpiece of God, si Kristo. Kung ano ang pinaggagawa ng Ama, kung anong pinapagawa ng Ama, si Kristo ngayon ang gumagawa yan. Mouthpiece of God, si Kristo. Ha? Tandaan po natin yan. Yun, mga kapatid, ang tawag ito na tawag nito yung dapat sampalatayanan po natin yung mga salita na yun na napapakinggan natin sapagkat yan ang salita na mula kay Kristo. Ang tawag noon, doktrina ni Kristo. Kasi kung ang doktrina ng ibang tao ang ating mapapakinggan, ang tatamuin po natin yan, hindi pagpapala, kundi kapamakan. O yun, tingnan mo ha, kung pakinggan natin ng iba. 2 John 1:9. Tingnan natin, pakinggan natin ng iba. 2 John 1:9. Ano sabi? Yan o. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So malinaw dito na kung tayo nagpapatuloy daw sa doktrina ng iba, doktrina ng tao, sabi doon, no? Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Kaya wala ang Diyos doon. Kung nagpapatuloy ka sa aral na hindi doktrina ni Kristo, wala ang Diyos doon. Pero kung nagpapatuloy ka sa aral ni Kristo, naroon na sa iyo ang sabi dito, ang hindi nagpapatuloy ay kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya kumpleto po. Pag ang doktrina ni Kristo ang ating pinag-aralan, kumpleto po. May Ama ka na. May Anak ka pa. Okay? So, my brother and sister, so hanggang doon na lamang po ang aking pananalita na bagamat yun ay maiksi lamang po yan. So, naway, yung mga salita na yun na ating napakinggan ay tumimo sa ating mga puso at isipan na yun ay magsilbi ng kalakasan ng ating pananampalataya. Amen? So, inanyahan ko lahat na tayo po ay tumayo.
Hallelujah. 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 So awitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sapagkat ano man ang magagawin natin, pag ang Diyos na ito, walang kinalaman sa ating ginagawa. Wala tayong magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Okay, awitin po natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ipag-pray natin muna. Ipag-pray natin muna. Ipag-pray natin muna. Itaas natin ang ating mga kamay. Praise God, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon. Kaya Lord, narito kami. Ang aking kapatid na ito, mayroong sakit karamdaman. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, dalangin ko sa iyo, Panginoon, anuman ang karamdaman ng aking kapatid na ito, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan namin ang lahat ng sakit karamdaman sa katawan na ito, na lumayas sa katawan na ito, in Jesus Christ's name. Huwag nang babalik-balik dito, magpakailanman. In the name of Jesus Christ, tinatalian ko lahat ng sakit karamdaman sa katawan na ito, na huwag na makakilos, in the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, na bugtong na anak ng Diyos. Amen. 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 Ako na. Ayos na, huwag ka na. Huwag ka na. Kay sister, ang Diyos natin buhay. Amen. Ha? Yan, nag-aralan kasi natin ngayon. Tama-tama yun. Salita ng ating buhay. Paupuin muna doon sa... Magaling ka na, sis. Huwag ka na. Huwag ka na mag-ahaya. Pinagaling ka na ng ating Panginoon. Hallelujah. Galing ka na. Ituloy natin ang awit natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung diringgin ng Diyos ang sabog ko, alam kong diringgin ng Diyos ang sabog ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sabog ko. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Hallelujah! Makasama
Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita na yon na nahayag sa gabing ito. Nawa yung mga salita na aming napakinggan ay tumimo sa aming mga puso't isipan na yon ay magsilbi ng kalakasan ng aming pananampalataya. Kaya salamat, Lord, sa ginamit mo na naghayag ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat. At Lord, dalangin ko rin sa iyo, Panginoon, na ang aming mahal na pastor, na siya po ay pauwi na ngayon. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, na ingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pagsakay sa mga sasakyan, na walang anuman na mangyari sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa mga disgrasya, ano man nakapamakan, bangga, anong pagkasagi ng Diablo. Ingatan mo sila, Panginoon. Bagkus, Lord, ang pagpapala, ang katagumpahan ng kaligtasan, ibuhos mo sa kanilang mga buhay. Lalo-lalo na, Lord, dito sa aking mga kapatid na narito ngayon, ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesucristo, na bugtong na anak ng Diyos, ang lahat ay sumagot ng Amen. 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 Ang makasama, brother, ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan kanya, ang makasama ang Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ayun, ating purihin ng Panginoon sa ating salita na pakinggan. So, mayroon akong gustong open, no? Kasi sa tawag dito, yung lahat ng bagay, sa Panginoon pa rin ang kalakasan natin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito lahat ng bagay, maging sa kaliwan man o sa kagalingan ng bawat isa. Sa kaluluwa o sa physical man. Ayun, yun lang yung gusto kong abot na kung paano ating napakinggan ng linggo. Ito yung ating ipamuhay. Sabi nga ng ating, sa mensahe ng ating kapatid kanina, kung saan, yun sa titulo kanina kung saan naroon ang Panginoon, doon rin tayo doon. Kaya kung ating sundin ang ating salita na puro ng ating Panginoong Hesus, ito'y mapapamuhay natin sa bawat isa. Tayo naniniwala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan dahil ito yung pangalan ng Diyos na ipinamana sa anak. Ayun, so tawag dito, tayo'y mag-offering o tawagin ko yung ating MC at awitin natin yung Give Thanks. Give Thanks. Ay, na lang, Wayfaring Stranger na lang pala. Wayfaring Stranger. I am a poor wayfaring stranger.
para sa panalangin at sa ulit pa. Father, No more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. Verse 5. Now I am walking, yes, hallelujah. There's narrow pathway going beyond the curtain of time. Yes, hallelujah. To attend the day of redemption and have my name a blessed one. I'm going there to see my Savior. I'm going there to behold His face. And there my Lord make me portion. That's the of a perfect man. I'm going there to live with my Father. I'm going there, no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I'm only going over home. Yes, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, hallelujah, praise God. At tayo po isang daling manalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Isang mapagpalang gabi, Panginoon Diyos. Lubos kami nagpapasalamat, Ama, sa bawat salita na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na bilang paalala sa iyong mga anak. Kaya, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami, lalo-lalo na, Panginoon, sa buhay po ng aming kapatid na si Brother Larry, Father God. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, na patuloy niyo siyang ginagamit sa paglalaganap ng iyong mga salita, Panginoon, na walang dagdag at walang bawas, Ama. Lord, salamat po sa mga kapatid ko rin na narito, na patuloy niyo po aming dinako sa lugar ito, Panginoon, nang sa ganon ay malubos po ang aming kagalakan sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa patuloy niyo po pag-ingat, paggabay sa buhay ng bawat sa amin. Lalo-lalo na sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Alam po namin, Ama, ang aming mga lakas ay nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, hayaan niyo nga pong marapat lang na may balik namin ang pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoon Diyos. At sa bawat salita namin natanggap, Panginoon, ay patuloy namin ito na may pamuhay at may ganap sa aming mga buhay, Ama. Maging sa mga salapi na amin natanggap, Father God, nagpapasalamat po kami na sa ganon ay magamit po ito sa tama at naayon sa iyong kalooban. Sa lahat na nagbigay at sa mga hindi nagbigay, Father God, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan ay nagmula sa iyo, Panginoon, ay ikaw po magkakalob nito, Panginoon Diyos. Lord, ganon din po sa bawat may karamdaman sa mga oras ito. Ito po'y aming inaangkin na sa malay katagumpayan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang kagalingan ay nagmula sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama, at ganon din po sa buhay ng aking mga kapatid na nasa lugar, Lord, ng Baguio. Panginoon, kung kailan man ang kanilang biyahe, ingatan niyo po na kung paano sila, Lord, nakarating na matiwasat ligtas sa lugar ng Baguio. Ganon din po, Panginoon, sa pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Salamat po, Ama, sa katapos-tapusan ng gawain na ito, Ama. Naramdaman po namin ang iyong presensya at pampagkilos niyo sa buhay ng bawat sa amin, Ama. Kaya, Panginoon, hayaan niyo nga po, papurihan ka namin lagi, pasalamatan at dakilain sa tanging pangalan ni Jesus, namin sariling tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen.
Verse 1. Verse 1. Habang ano. I am a